Naalala niyo po ba ito? Ito po yung larawan na makikitang magkasama si Senator Ping Lacson at ang mga Diskaya. Tapos ito naman po ang larawan na makikita niyong magkasama si Ramil Madriaga at si Sara Duterte. Nagkalat po sa social media, may mga video pa po yan ha. Pero sa parehas na pagkakataon ay itinatanggi ng bawat kampo na magkakilala po sila, no? Pero ito po ang nakakapagtaka. Bakit po kay Martin Romualdez at Curly Discaya, parehas po nilang tinatanggi, no? Yung parte nila na magkakilala sila. At alam naman po natin, wala pong naglalabas ng mga litratong magkasama sila. Di ba? Napaka-rare po niyan, ha? Di ba? Tapos pipilitin nating, di ba? Yun na nga eh. Di ba? Yun na, guys. Di ba? Bakit kay Ramil Madriaga? Although sinasabi na ni Ramil Madriaga na magkakilala sila ni Sara, tinatanggi ni Sara, tapos gusto nating paniwalaan si Sara? Kay Senator Ping Lacson naman, saka kay parang ganun pagkakataon yun eh, Senator Ping saka si Curly Diskaya, may picture sila. Inamin ni Ping Lacson na nagpa-picture sa kanya minute siya bago yung eleksyon. Yeah, may picture. Pero sinasabi hindi magkakilala. Eto guys, etong dalawang to, ni isang picture. 'Di ba? Kasi kung mayroong picture yan magkasama, malamang lumabas na yan sa social media at ano na yan, no? Kumbaga, ang tawag nun, pinutakte na, no? Pinutakte na ng mga ano yan, no? Kung may picture silang magkasama, pinutakte na ng mainstream media kapag may picture yan. Ayan, edited yan, yung picture na yan. Pero yung talagang may chance na magkasama sila, malamang putaktahin ng ano yun, mainstream media. Pero walang naglalabas. Bigay pa ako ng ibang example, guys. Magbigay pa ako ng ibang example. Si Henry Alcantara, Joel Villanueva. Diba? Nagkalat yung picture. May video pa, guys. May video pa. Oh, sino pa? Si Henry Alcantara rin, saka si Jinggoy. Bakit ito? Walang picture. Pero again, merong mga gustong mag-link sa kanila, di ba? Tuloy natin yung video. Tingnan nyo kung sino ang gusto mag-link sa kanila. Tingnan nyo. Pagdikitin sila na sinasabi ng iba, magkakilala ito, no? Gaya po nila Mike Defensor, kagaya po niya, no? Tila bagang itong si Mike Defensor, ayan guys, meron kasing post si Mike Defensor. Na wala namang pumapansin sa post niya. Napaghahalataan tuloy, no? Kinunik nila dun sa video ni Zaldico, yung Tamarind Force Park. Alam mo na yun, ha? Sobrang sobrang predictable nito ni Mike Defensor. Kahapon nag-iisip pa ako, sino kaya nagdala ng witness na to, itong dalawang ito, 'di ba? Tapos itatanggi lang pala ni Curly. Hindi ko nga alam eh. Kasi kung kakampi naman nila si Curly, pwede naman nila sabihan eh, umuo ka na lang, Curly Diskaya. Sabihin mo, kakilala mo yun na naalala mo, kakausap mo sila sa Falls Park. Bakit nagkaganon? Ang iniisip ko kasi, ito ang naisip ko lang ano ko lang to opinion ko lang to alam nyo naman po, nakakulong si Curly Diskaya sa Senado. At pag nasa Senado ka, hindi mo alam kung nasan yung mga CCTV. Baka kahit dun sa loob ng kwarto ni Curly Diskaya may CCTV, hindi mo alam. Ngayon, paano kapag kunwari pinaabot sa abogado ni Curly Diskaya, meron daw bukas kunwari lang hindi ko to alam
Hula ko lang 'to, ewan ko kung ano kayo, mako-convince kayo. Puwede kasing sabihin ng abogado, 'di ba? Kunwari pinasabi sa abogado, ngayon pumunta, "Uy, meron daw witness, pupunta." Makikita ngayon sa CCTV nagpa-practice sila. Para kasing bahay ni kuya yun, at magkakasama po yung iba dun. Hindi naman solo lang sa kwarto si Curly Discaya, Sino ba kasama ni Curly Discaya? Si Henry Alcantara yata kasama niya kasi yung dalawa, si PJ, 'di ba? Si PJ, si Mendoza saka si Bryce yun yung magkasama, magkagalit sila. Ngayon, papaano 'pag marinig ni Henry Alcantara yun? Oh, tingin niyo hindi isusumbong ni Henry Alcantara yun? State witness na si Henry Alcantara. Di nyo ako maaano dyan. Sabi ko sa inyo, dito lang kayong magpa-follow. Birahan, PH, no? Dito kayo makakita ng malupit na mga pag-a-analyze. So, yun guys, di ba? Baka marinig ni Henry Alcantara. Siguro, hindi na nila sinabi, no? Hindi na nila tinangka na sabihin. At kasi baka mag-practice, magtanong, di ba? Mas maganda, hindi na lang alam, no? Bahala na si Curly. Kasi pag sumagot siya ng oo, ano mangyayari? Edi pwedeng masabi niya na si Romualdez may-ari nun, mga ganyan-ganyan. Pero again, hindi niya kayang patunayan yun, di ba? Paano kung merong mapakitang mga logbook, di ba, sa Force Park, hindi naman talaga siya pumupunta doon. Sino nag-repair? Di ba kasi sabi contractor sino nag-repair ng bahay? Nung una nga ang sinabi, si Discaya ang bumili. Tapos ang nagpabili ng property ay si Romualdez. Front lang si Discaya, tapos na ibang kahapon. Tingin ko may idea na si Senator Ping Lacson na pinagluloko lang sila. Panoorin natin. Diba? Siya lang ang namimilit na magkakilala sila. Di ba? Alam naman po natin, itong Mike Defensor mahilig yan sa mga tanim witness. Ngayon tuloy, nagdududa ako na baka yung pinadala sa Senado ng mga dalawang testigo, di umano, tanim lang po ni Mike Defensor. Di ba? Siya lang kasi pinaglalaban niya na magkakilala sila. Pero ni isang picture, no? Hindi po, walang mapakita sa social media na magkasama itong mga Discaya at si former Speaker Martin Romualdez, di ba? Kung iisipin po natin, alam niyo na, no? Mukhang propaganda lang din po ito, no? At buti na lang, no? Si Curly Discaya mismo, no? Hindi nagpagamit sa mga ganitong naratibo. Okay, guys? Kaya alam niyo na, no? Ang hirap paniwalaan ng ganitong kwento, lalo na kung ang tumitestigo dito o mga naglilink dito ay kagaya ni Mike Defensor, na siyang mahilig sa tanim witness, no? Kay Early Gutesa at kay Ador Mawanay. Alright, Senator Ping Lacson, huwag ka magpapadudol dyan, ha? Alright, once again, this is Balita at Kaalaman. Let's do this again. Let's go. Isipin mo, guys, si Ping Lacson mismo ang biniktima ni Mike Defensor dito sa Ador Mawanay. Tapos magpapaloko si Senator Ping? Fool me once, it's on me. Di ba? Kasalanan ko yun. Naloko mo ko. Fool me twice, it's on you. Di ba? Kasalanan na yun. Talagang nung scammer na talaga yun. Ay! Tama ba? Baliktad yata, no? Fool me once, it's on you. Fool me twice, it's on me. Kumbaga kasalanan ko na yun kung nagpaloko ko sa'yo ng 2 beses. Yun pala yun, baliktad. Pero yun nga, no? Tingin mo magpapaloko si Senator Ping Lacson dito kay Mike Defensor.
napakahina mo naman, Senator Ping, kung magpapaloko ka diyan. Taliwas 'yun sa mga na tingin namin sa'yo, 'di ba? Malupit ka, eh. Ang lupit mo nga mag-imbestiga kaya hindi ako naniniwalang nagpapaloko ka. Baka pinagbibigyan mo lang 'tong mga kampong ito kasi nga may mga tumutuligsa kagaya ni Imee Marcos.